Kasama ni Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang nagdiwang ng kanyang ika-100 kaarawan si Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile. Naroon din sina dating Pangulong Joseph Estrada, dating First Lady Imelda Marcos, at ilang mga senador at kongresista at miyembro ng gabinete, pati na ang kanyang pamilya. Mismo si Pangulong Marcos ang nanguna sa pagbati at pagbibigay pugay kay Enrile. Smart as you, as clever as you, at 100 years old, and as active as you are at 100 years old, continuing to provide service to your country, continuing to give good advice, continuing to guide the way that the Philippines can go. Matatandaan naging Defense Minister si Enrile ng ama ni Marcos na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. bago siya tumiwalag at sumapi sa pagpapatalsik sa mga Marcos noong 1986 EDSA Revolution. Pero sa kanyang tugon, nagpasalamat si Enrile sa mga magulang ni Marcos sa kanila raw mga ginawa para sa kanya. Sinabi pa niyang pinakamasayang bahagi raw ng kanyang buhay ang paglilingkod noon sa administrasyon ng nakatatandang Marcos at ngayon sa ilalim ng pamumuno ni PBBM. Sa kanyang ika-100 kaarawan, ginawaran ni Pangulong Bongbong Marcos si JPE ng Presidential Letter of Felicitation. At alinsunod naman sa Centenarian Act, makatatanggap din siya ng 100,000 pesos cash gift mula sa pamahalaan. Valentine's Day is also Heart's Day dahil 39th birthday din ni global fashion icon Heart Evangelista. Nag-birthday sa lubong na si Heart sa Balesin Island, kasama ang hubby na si Senator Chis Escudero, pamilya at malalapit na kaibigan. Sa interview ng GMA Integrated News kay Heart bago magtungo ng Balesin, sinabi niyang simple and chill celebration lang daw ang gusto niya. Pero di lang birthday, kundi renewal of vows nila ni Senator Chis ang gaganapin sa Balesin kasabay ng kanilang wedding anniversary. Ngayon pa lang, captured na ng mga kaibigan at kaanak ang sweet moments ng mag-asawa. I know what home truly means. I know what love truly means. So, it's different for me. Yeah. So, mas meaningful siya. I really feel like this is truly a celebration of unconditional love for us, yung journey namin na mag-asawa. So, for me talagang ito yun. Kaya talagang pinush namin to kasi sa isang pambihirang pagkakataon, nagpaunlak ng exclusive interview si Chris Aquino na nagdiriwang ng kanyang 53rd birthday sa Fast Talk with Boy Abunda. Live via Zoom ang interview mula sa Los Angeles, California, kung saan nagpapagamot si Chris dahil sa sakit. Pag-amin ni Chris, nadiskubre ng mga eksperto ang kanyang ika-5 autoimmune disease. Right now, they're classifying it as an autoimmune mixed connective tissue disease. Falling under that boy is either SLE or lupus na mas kilala, or it could be rheumatoid arthritis. May iba pa raw sakit si Chris na nakakaapekto naman sa kanyang baga. Ang hypertension pala hindi lang sa puso. It's my right lung, boy. Nakita nila na meron na akong maliliit na nodules at tama. Meron mga parang kung ito yung lungs ko, parang may mga scratch marks kang makikita. Okay. Parang may mga sugat na. You have this persistent dry cough at nagkaroon ako ng adult onset, meaning ngayon na matanda na ako, ngayon ako nagkaroon ng asthma. Ang mga sakit daw ni Chris ay may epekto rin sa kanyang puso. Napaniwala niya ay dahil may heart problem din sa lahi ng kanyang father's side. Sa Lunes daw, i-a-admit siya sa ospital at may mga susubukang gamot. The next 6 months are crucial. In the quickest way possible, ano ang mangyayari sa susunod na 6 na buwan? On Monday, papasok ako sa ospital at may susubukan kaming biological na gamot. Kung hindi ito tumalaboy, I stand a very strong chance of having cardiac arrest. As in, pwedeng in my sleep or kung ano man ang ginagawa ko, pwedeng tumigil na lang yung pagtibok ng puso. Sa huli, nagpasalamat si Chris sa lahat ng taong nagdadasal at patuloy na sumusuporta sa kanya. Alam ko na bawat araw, especially now birthday ko pa, pahiram na lang to ng Diyos. Binigyan ako ng bonus. So, whatever days are left, kung ano man ang natitira, it's a blessing. But I really want to stay alive. Nagpasalamat din siya sa matalik na kaibigan at sa pamunuan ng GMA Network.
I want to say thank you also to you for making this happen. Thank you to Mr. Duavit and Miss Annette and everybody in GMA dahil kayo ang nagbigay sa akin ng venue para ma-explain sa mga tao kung anong nangyayari. Gagawin daw ni Chris ang lahat para humaba pa ang buhay para sa kanyang mga anak na sina Joshua at Bimby. Nagbilin din daw ang kapatid niyang si Viel bago siya sumalang sa interview. I hope may nag-ayos sa iyo. I hope base kang okay dahil ayoko na kaawaan ka ng mga tao at ayoko matakot sila na ililibing ka na. Okay. No, I refuse to die. Okay. We hear you, Chrissy. Yeah. Yes, talaga pipilitin ko because ang next my next chapter is to become a stage mother. Okay.